Sa punto pong ito, babalikan po natin yung balita kanina kaugnay sa pagbibigay-pugay ng Itbulaga ng mga Dabar Cats po sa Itbulaga sa hari ng ating komedya. Kanina po nila ginawa yung kaninang tanghali. Sinariwan ni na Tito Vic and Joey ang mga pinagsamahan nila ni Dolphy. Narito ang pagtutok ni Aubrey Carampel. Kay Dolphy, sa bawat Pilipinong napatawa mo, mananatiling buhay ang iyong alaala. Pinipigilan ni Bossing Vic Soto ang kanyang emosyon ng pangunahan ng tribute kay Comedy King Dolphy sa Itbulaga kanina. Sinariwa ng Dabar Cats ang pambihirang pagkakataon na magkakasama sina Tito Vic and Joey kasama ang hari ng komedya sa isang entablado sa pagdiriwang ng silver anniversary ng Noontime Show. Ikaw ay sumasayaw na, ang lahat ay napapanganga. Ayon kay Tito Soto, bago pa raw mabuo ang kanilang trio na TVJ, kaibigan na raw nila si Dolphy. Nagmimiron kami sa mga shooting ni Helen nung araw. May mga pelikula si Helen na si Dolphy ang leading man. Kabangkaan namin siya, kami lang tatlo, tsaka siya. Hindi pa kami Tito Vic and Joey noon, magkakaibigan pa lang kami. Pero enjoy kaming kausap siya at ang pakiramdam ko naman ay natutuwa siyang kausap kaming tatlo. So even before Itbulaga, even before School Bukol, nakakasama namin siya, nakakaibigan namin siya. Si Vic Soto minsan nang nakasama si Dolphy sa pelikulang Double Trouble. Isang karangalan daw na makasama ang Comedy King sa isang pelikula. Wala raw siyang masasabi sa galing ng pakikisama ni Dolphy. Yung pelikulang yun parang medalya yun para sa akin. Isipin mo, Dolphy siya, di ba? Mataas ang rango sa amin yan, pero hindi mo siya makikitaan ng ganun. Parang pantay-pantay lang tayo rito. Ibang side naman ni Pidol ang inalala ni Joey De Leon. Mahilig daw itong maglaro ng poker at ipinakita pa niya sa amin ang mga litrato nila. Makikita rin sa larawan si Vic at ang namayapa na ring komedyante na si Panchito. Si Dolphy po, hindi bolero. Ibig sabihin, hindi siya bluffer. Pag wala siyang baraha, out yun. Yung mga, sila Panchito, sorry Panchito magsumbong ka na lang dyan, makikita na kayo. Sila Panchito, sila yung mga walang pera, sila yung mga mahilig mamblap. Kasi kinukuha din kay Dolphy madalas. So, kaya yun ang ugali niya na agad nag-enjoy lang siya doon sa company yung mga kalaro niya. Biro pa ni Joey, hindi lang pang national artist for comedy si Dolphy. Pwede rin for painting dahil sa drawing na ito na iginuhit daw ni Dolphy para sa kanyang koleksyon. Nang tanungin naman ng TVJ kung paano nila nais alalahanin ng Comedy King, Yung strict sense of the term national artist, siya talagang dapat tawaging national artist dahil yung arts talagang nasa kanya at malaking impluensya, malaking kaligayahan, entertainment, ang naibigay niya sa ating lahat Isa lang ang word, para sa kanya. He is the entertainer. Yun. That's it. 6-7 dekada na nakikita mo, TV, sine, stage. Kung nabuhay ka nung panahon ng Hapon, naabutan mo yan. 40s, radio. Pati recording lahat. Siguro. Cool na comedian. 14 na taon namang nakasama ng veteran actress na si Nova Villa si Dolphy sa sitcom na Home Along Dariles. Naging asawa pa niya si Kevin Cosme sa programa, kaya pakiramdam daw niya para rin siyang namatayan ng kabiyak. Dahil siguro nga yung naibuhos ko rin ang damdamin ko sa kanya sa 14 na taon namin pagsasama. Kinonsider ko siyang parang asawa ko, bagamat show lang ito. Pero kahit wala na raw si Dolphy, marami naman daw siyang iniwang magagandang alaala. I'm sure. Happy naman si Tito Dolps ngayon, At sa lahat ng mga magagandang ginawa niya sa mundong ito. Aubrey Carampel, nakatutok, 24 oras. At kasama po natin ngayong gabi dito sa 24 oras ang isa sa mga matagal na nakatrabaho ng ating hari ng komedya sa programang John and Marcia, si Evelyn Botogon Guerrero. Mas kilala siya at tatawagin natin siya ngayong gabi sa pangalan kung saan siya mas kilala, si Matutina. Magandang gabi sa'yo, Matutina. Good evening. Magandang gabi, Mike. Magandang gabi, Mel. Bago may labas yung cheque, Checky mo, checky ko, Mike. Kailan ang huli mong bisita kay Mang Dolphy? May pinag-usapan ba kayo? May nabanggit ba sa'yo?
May nasabi ka naman ba sa kanya nung uli kayo nakita, Matutina? Kailan lang? Last nakadalawang guesting ako sa kanyang Pidol Wonderland sa 5. At sabi niya nga sa akin, "Uy, Mato, panay ang ratsyada mo, tama yan. Kasi alam mo ba, Mato, talented people will not run out of job." Kaya natutuwa ako dahil kinoconsider ako ni Tito Dolphy na katulad niya na matyaga at saka ayun nga, nakatutok ako sa aking trabaho. At Mike, Mel, I can't help but to compare Tito Dolphy and Kuya Germs kasi pareho silang mahal sa akin. At silang kauna-unahan na tumulong sa akin na ako'y tumuntong sa telebisyon, sa pelikula, at bukod sa radio, no? Kasi kitang-kita mo naman, yung may similarity silang dalawa. Kuya Germs, maganda ito, narito ka, buhay ka pa, pero minamahal ka namin. Kasi kung merong Dolphy's Theater, bakit hindi natin malagyan dito sa GMA7 ng Kuya Germs? Hindi, Diba? Matutina. Napalayo ba? Pero okay lang, Tama I ka, can tama help ka. eh. Araw-araw, gabi-gabi, pinagpupugayan na namin si Kuya Germs. Alam mo ba, ibig sabihin ng mga letrang GMA? Herman Moreno and Associates, ano ba? Okay. Ganito, Matutina, 17 taong kayo nagsama ni Mang Dolphy. Si John Pruntong, John and Marcia. Yung sinabi mong yan ngayon lamang na pinaghahambing mo sila na may mga pagkakahan tulad sila ni talaga. Kuya Germs. Paano pa si Dolphy, tinanong to ni Mel kanina kay Kuya Germs, paano ba si Mang Dolphy, pag kayo-kayo lang at wala kayong take, ika nga ng direktoro, hindi bukas sa mga ilaw, hindi gumugulong ang mga kamera, kamusta siya sa likod o off camera kung tawagin? Tahimik lamang siya. Tahimik siya at maisa sa larawan ko si Tito Dolphy na matyaga, masipag, at may prinsipyong tao. At ganun din, tahimik siya, kalmado, pero disiplinaryan. Para, lalo na sa kanyang mga co-workers, siguro at sa kanyang pamilya. Malambot naman puso ni Mang Dolphy sa mga nangangailangan, lalo na yung mga kasama ninyo, natin, ng iba sa media, at lalo na yung mga nasa larangan ng show business. Pag may mga nangangailangan, Matutina? Dalawa lang ang nakitaan ko niyan, Mike, na pinipilahan ng mga nagmamahal sa kanya, kahit na kaibigan, kahit na miron. Alam mo kung sino, si Tito Dolphy at si Kuya Germs. Makikita mo yan sa studio, parot parito, mga humihingi ng tulong. Ganon din kay Kuya Germs, hindi nawawalan ng humihingi ng tulong at bukas ang kanyang palad sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kung bibigyan ka namin ng pagkakataon, sana kung nandito pa si Mang Dolphy, anong sasabihin mo sa kanya ngayon? Katulad ng sinasabi ni Tito Dolphy sa aming sitcom, at para din ito sa lahat ng mga televiewers natin. Kaya ikaw Matu, o kaya ikaw Juan, o kaya ikaw kung sino pa man, magsumikap ka. Magsumikap ka! Para umunlad ang buhay mo nang hindi tayo palagi na lamang nangungutang sa ibang bansa. Maraming salamat, Evelyn Botogon Guerrero. Matutina. Magandang gabi sa'yo. Minsan ding nagtrabaho bilang entertainer sa Hong Kong ang Comedy King noong dekada 50. Ang mga kwento ni Dolphy tungkol sa kabanatang iyan ng kanyang buhay ang tinutukan ni Lars Santiago. Lingid sa kaalaman ng marami, maituturing na kabilang sa mga kauna-unahang OFW ang Comedy King na si Dolphy. Dekada 50 nang magpabalik-balik siya sa Hong Kong kasama ang ilang komedyante at iba pang entertainer para magtanghal doon. Alam niyo ba, 1950 ako nandito. Nagtatrabaho na ako dito. Ba, hindi pa kayo tao mo? Totoo po yan. Magsasayaw na ako noon. Naikwento niya ang bahaging ito ng kanyang buhay sa kanyang mga fans sa Hong Kong noong 2009. Nag-concert si Dolphy roon kasama si Jasha at ang ilan sa kanyang mga anak. Pasensya na kayo. 80 na ako eh. Tinitingnan mo nga kumisang pag-jingle ko eh. Baka sa pa ako na tumatama. Pagbabalik tanaw ni Dolphy, mahirap daw ang buhay OFW noon.
Naging utusan din daw siya, pero ayos lang daw yun sa hari ng komedya. Nagsasayaw lang ako eh. Dahil hindi may boss din akong dala sa akin eh. Kaya ako errand boy na ako. Gusto kong matuto. Kanya akong pinaka-errand boy nung pinaka-boss ko. Alam ni Dolphy na mahirap kitain ng pera sa ibang bansa. Noon nga raw, madalang silang kumain sa labas at nag-iimbak sila ng pagkain sa kanilang tinutuluyan para makatipid. Kaya payo niya sa mga OFW doon. Yun ang unang-unang iiwasan, yung sugal. Dahil yan talagang, dahil lahat niya sugal. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, pinakasariwang balita kaugnay sa pamamaalam ng sambayanan kay Comedy King Dolphy. Abangan. Kasi iba yung dito, lumalabas kusa yung totoong sasabihin mo. Maski meron ka sasabihin iba, pag nandun ka na, nadadagdagan pa yun. So, maski sa pag-aarte, dapat dito, hindi pwede dito. Basta nakatuntong lang pa sa lupa, wala kang sablay doon. Humility is the name of the game, kanga.